Ako lang ba or kayo din, kapag may handaan, bilang nanay the day before pa lang, nire-ready ko na lahat-lahat. Like hindi ko kayang gumising kinabukasan, tapos saka pa lang ako mag-iisip kung anong lulutuin, anong hihiwain, saan ang mga ingredients, at paano pagkakasya ng oras, lalo na pag may mga bata ka pang inaasikaso. Ako kasi bilang nanay, survival mode talaga as in. Kaya the night before pa lang, marinating na ng mga karne. Kasi Mima, alam naman natin, pag overnight na babad, mas masarap, diba? Yung tipong kahit simpleng timpla lang, parang may pagmamahal talaga. Eme! Tapos syempre, hiwa dito, hiwa doon, sibuyas, bawang, mga gulay, ready na. Mga kailangan bukas, nakabukod na. Kasi ayoko nung kinabukasan, parang may emergency sa kusina. Kaya bilang nanay talaga, gusto ko organize na lahat bago pa dumating yung mismong okasyon. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman pagluluto yung ginagawa natin eh. Naglilinis ka pa, nag-aasikaso ka pa ng bahay, nagbabantay ka pa ng mga bata, minsan ikaw pa taga-entertain ng mga bisita. Parang one-woman team ka na lang bigla. Pero honestly, mas gusto ko talaga yung ready na lahat before the day ng handaan. Kasi kinabukasan, hindi na ganun ka-stressful. Less stress, less pagod, less panic, at mas mai-enjoy mo pa yung araw. Hindi yung pagod na pagod ka na bago pa magsimula yung celebration. At bilang nanay, gusto ko rin na pagdating ng araw ng handaan, may konting oras pa tayo sa mga anak natin. Hindi yung buong araw nasa kusina tapos di mo na ma-enjoy yung moment. Kahit sabihin pa nilang OA ako sa pag-prepare, girl, prepared lang tayo. Kasi alam nating mga nanay, kapag hindi tayo nagplano, tayo rin ang mahihirapan. Period. So kayo mga Mima, ganito rin ba yung ginagawa nyo the night before the celebration? Yung nire-ready na yung lahat? Or ako lang talaga tong nanay na gustong advance mag-isip? Well, speaking of celebration, no? Ano nga bang meron bukas? Well, first birthday kasi ng pamangkin ko. At bilang certified tita, syempre ano pa bang gagawin natin? Malamang paghahandaan natin yan. Aba, first birthday yan eh. Hindi biro ang first birthday, no? Parang kahit baby pa sila at di pa nila maalala paglaki, gusto mo pa rin maging memorable. Yung tipong pag nakita nila yung pictures nila paglaki, sasabihin nila, ay wow, may effort pala sila sa akin. Kaya the day before pa lang, eto na si tita nyo, naghahanda na. Parang opening na maliit na catering business sa kusina. Kasi alam niyo naman ako, ayoko nang kinabukasan, saka pa lang ako maguguluhan. Girl, hindi pwede yan. Actually mga Mima, ang plan talaga namin, kami-kami lang pamilya. Hindi naman kasi ganun kadami yung handa. Simple-simple lang talaga, hindi yung bonggang may stage, lights, mga smoke effect at host na parang kasal na. Honestly, gusto sana ng ate ko na i-celebrate pag uwi na lang nila. Hindi po dito talaga sila mismo, kasi syempre first birthday yun eh. Iba pa rin talaga pag present yung mommy at daddy, di ba? Yung sila mismo maghahawak sa baby, sila magpapakain, sila magpipicture, sila mismo yung andun sa pinaka-importanting moment. At gets ko naman yun honestly, so kung ako din siguro nasa situation nila, gusto ko rin na kompleto kami sa special day. Kasi once lang ang first birthday eh, no? Parang isang beses mo lang mai-experience yung, ay, 1-year-old na pala yung baby ko. Nakakaiyak isipin minsan kung gaano kabilis lumaki ang mga bata. Pero alam niyo yun, iba pa rin talaga pag mismong birthday sin-celebrate. Parang may something sa exact date eh, no? Yung feeling na, ay, eto yung araw na dumating ka sa mundo. Kahit simple lang, kahit maliit na salo-salo lang, kahit cake lang minsan at konting pagkain. Parang gusto mo pa rin i-mark yung day na yon kasi special day talaga yon. Kaya kahit papano talagang tinuloy namin itong araw na to. Sabi namin, sige, kahit simple lang, basta ma-celebrate lang. Siyempre, bilang tita, hindi pwedeng hindi ako excited. Kahit sabihin mong simple lang, ay girl, may handaan pa rin yan. At alam niyo naman ako, pag sinabing handaan, automatic, kitchen warrior mode activated. Kaya nga the night before pa lang, talagang ready na lahat. At alam niyo ba mga Mima, hindi lang tayo sa kusina nakatoka tonight ha. Akala niyo ba matatapos ako maghiwa ng sibuyas, bawang, mag-marinate ng karne at mag-organize ng ingredients? Tapos na ang trabaho ko? No, 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 no. Kasi after kitchen duty, decoration duty naman. Oo mga Mima, ako din ang gagawa ng decorations. Kasi honestly, ang mahal na talaga magpa-setup ngayon, di ba? Like no hate ha sa mga nagsisetup. Kasi gets ko naman mahal din ang materials at talent nila. Pero minsan pag nag-canvas ka, parang gusto mong sabihin, pwede bang kalahating balon na lang muna? Lalo na kung simple family celebration lang naman. Kaya sabi namin, kung kaya naman natin gawin, bakit hindi, di ba? At honestly, masaya din minsan yung DIY. Nakakapagod nga lang. Pero iba yung satisfaction pag natapos nyo, tapos sasabihin nyo, uy, ako gumawa niyan? Naalala ko tuloy nung first birthday ng bunso kong anak. Ako lang din halos nag-decorate nun eh. As in DIY ma'am era talaga si auntie nyo. Pero alam nyo kung anong nakakatawa? Hindi ko in-expect na nag-viral yun. Like legit, nag-million views pa siya.
sobra. Ako na simpleng decorate lang. Biglang may mga comments na, ang galing mong mag-design. Ay, Mima, medyo marunong lang po tayo. Huwag po tayong masyadong mataas na expectation, no? Actually, honest truth, hindi naman talaga ako super galing mag-decorate. Medyo marunong lang. Yung enough lang para maging cute, enough lang para maging presentable, at enough lang para masabing, ay, may effort. At para sa akin, honestly, hindi naman kailangan sobrang perfect eh. Hindi kailangan Pinterest level agad. Hindi kailangan mukhang hotel lobby. Basta maayos, basta cute, basta pinag-effortan. At syempre, basta happy yung celebrant. Yun talaga yung pinaka-importante dyan. Kaya nga yung birthday ng pamangkin ko, after kitchen duty, decoration era na naman tayo. Pero syempre, hindi ko na kinaya mag-isa this time, no? Nagpatulong na ako sa kapatid ko at mga pinsan. Kasi girl, pagod na yung likod natin. As in. Pero alam nyo, kahit simpleng setup lang, I think mas special din minsan pag DIY kasi may personal touch, may effort, may puyat, may pagod at higit sa lahat, may love. Yes! Kasi alam mong ginawa mo yun para sa taong mahal mo eh. Hindi man perfect, hindi man super aesthetic, hindi man bongga, pero ginawa mo with effort. At for me, yun ang importante. So ayan mga Mima, here's the final outcome! Worth it ba ang puyat? Yes! Worth it ba ang pagod? Super! Kasi once lang maging first birthday ang bata, at kayo, team DIY din ba kayo sa birthdays? Or mas gusto nyo na lang magpa-set up para less stress?